napakasipag nating CSR Manager na sa bahagi ng Davao, Mindanao. Ang ating po namang napakasipag from RMN Foundation, Sir Patrick Aurelio. Sir Patrick, magandang hapon. Ma'am Jenny, magandang hapon. Ako po ba naririnig niyo dyan sa Wow Manila? naman! Wala akong masabi talaga. Opo. Ang ganda-ganda naman ng iyong pagkakabigay ng mga ibibigay sa aming detalye. Live na live. Ang linaw, Yes, sir. Ang linaw. Ako Ma'am Jenny, maraming salamat. Bagamat nandito tayo sa isang lugar po dito mismo sa probinsya po ng Sarangani dito sa bayan ng Maasim. Oo. Ma'am Jenny, pasensya na at medyo umuulan ngayon. Ay tuloy-tuloy ang ating Oplan Tabang Relief Operation simula kahapon. Napuntahan na natin yung mga lugar ng Balapatan at bayan ng Glan. Ito yung mga lugar, Ma'am Jenny, na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. So ngayon, ongoing yung pamimigay natin, Ma'am Jenny. Oo. As you can see, meron tayong ongoing na Oplan Tabang sa salikuran ko dito sa Barangay Bales. At since umuulan ngayon, Ma'am Jenny, mamimigay tayo ng trapal at saka Oo. ng galon dito ngayon. So tuloy-tuloy ang ating Oplan Tabang Relief Operation, Ma'am Jenny. At pagkatapos nga nito, Ma'am Jenny, pupunta tayo ng General Santos City para mamahagi ng food packs. At tomorrow naman, Oo. pupunta naman tayo ng Davao Occidental, dyan sa bayan ng Malita, para ipagpatuloy ang Oplan Tabang Relief Operation. Katuwang ang ating RMN Davao, ang IFM Davao, ang RMN Gensan at IFM Gensan. Ma'am Jenny, gusto ko lang muna tawagin si Nanay Lorna, isa sa mga beneficiary natin dito sa Barangay Bales, dito sa bayan ng Maasim sa probinsya ng Sarangani. At ibibigay ko nga sa kanya, Nay, ito nga po para sa inyo yung isang galon ng inyong matatanggap at isang pong trapal. Dahil ongoing pa, pasensya na po, pero tatanungin lang po namin kayo na kamusta po kayo ngayon. Nakakaranas pa rin kami, Ma'am Jenny, kahapon nga nakaranas kami ng mga aftershocks. Oo. Okay lang, sir. Okay lang kami nito, sir. Yung bahay namin, nasira yung flooring namin, pero okay lang sa amin. Saan po kayo nakatira ngayon? Dito sa Balis. Sa Bales, sa labas na po. Salamat. So nananatili, Ma'am Jenny, nananatili sila Nanay Sa Lorna until now labas. sa labas ng kanilang bahay. Kaya malaking bagay itong binigay nating trapal kahit paano dahil sira daw po ang kanilang bahay, particularly ang flooring. Dahil nga tuloy-tuloy pa rin po yung aftershocks, Ma'am Jenny. So, Nay Lorna, gaano po makakatulong itong aming bigay sa inyo mula po sa ating mga partners po? Malaking tulong nito, sir, kasi kapag umuulan, tapos yung bahay namin kasi may sa likod, pwede namin lagay dito, sir. Pang-extend. Pag-extend po. Ayan. Okay, sir. Po, yun po. Ano lang po ang mensahe nyo, Ma'am, sa ating mga donors po na tumutulong po para po maabutan po kayo ng tulong? Okay, maraming salamat po sa sa binigay niyong tulong sa amin. Malaking tulong na to sa amin. Tapos yung ano pa to? Apo, ang RMN po. Ang RMN, Jensen, ayan po. Okay. RMN Ginza. Opo, Okay. ayan po. Wala po kanumay na Lorna, hangad po ng RMN na kayo po ay makabalik po sa inyong pamumuhay. Pagdadasal po namin na maging maayos na po ang inyong sitwasyon. Maraming salamat po. Okay, maraming Ayun salamat po. Ma'am Jenny, tuloy-tuloy nga po ang ating Oplan Tabang Relief Operation dito sa probinsya ng Sarangani. Pagkatapos ito, Ma'am Jenny, ay dadako tayo bukas sa Davao Occidental. So tuloy-tuloy ang ating panawagan, Ma'am Jenny, sa lahat po ng mga nais pong magbigay pa rin po ng tulong para mayabot po natin yung mga pangangailangan dito sa Mindanao. Okay. So bukas saan kayo, Sir Patrick, uli? Saan ang punta nyo? Dadako naman po kami sa bayan ng Malita dito po sa Davao Occidental Davao. Province po. Anong mga ihatid nating tulong din doon, Sir Patrick? Bukas naman po, nakalaan naman po natin, Ma'am Jenny, ay ang mga food packs, ang mga tubig. Oo. Magdadala tayo ng 1,000 liters po na maaari po nilang magamit. At the same time, mamimigay din po tayo ng mga water filtration na magagamit po nila, Ma'am Jenny, para kahit paano po ay maaari po nilang magamit. Kahit ito po ay pwede nilang inumin, pwede din po yung dala nating tubig na magamit nila sa kanilang
mga pang-araw-araw na gawain. Sir Patrick, sa mga gustong tumulong sa atin sa RMN Foundation, ano mga pangunahing pangangailangan po dyan na pwedeng ibigay na ipahatid na tulong sa RMN Base sa- Foundation? Base sa assessment ng mga napuntahan natin dito, Ma'am Jenny, pagkain pa rin po ang ano nila. Kasi pag mapapansin mo, Ma'am Jenny, talaga yung ibang bahay dito ay mga sira, tapos nananatili po sila doon sa evacuation center. Oo. Bagamat yung napuntahan natin, Ma'am Jenny, ay wala pang nagkakasakit. But sabi sa atin ng Municipal Social Welfare Development Office po ng Malapatan kahapon, hindi daw maiiwasan yung sa evacuation center. Kasi Ma'am Jenny, pinuntahan natin kahapon, ang init. Oo. So, hindi ka pwede talaga magstay ng daytime do kasi at bagamat tense siya, mararamdaman mo yung init. Init. So talagang, oo. Nagpapasalamat man sila doon sa binibigay ng tulong ng pamahalaan dahil may nasisilungan sila, lalo pag gabi. Pero kapag daytime, hindi ka talaga makaka-stay. Kasi nga, mainit siya. So, ang pangangailangan pa rin po nila dito, Ma'am Jenny, is yung pagkain, Oo. yung mga tubig, at saka po yung mga hygiene kits kasi nananatili pa rin sila, Ma'am Jenny, sa 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 evacuation center. Pero dun sa mga open area, may mga ano din ngayon, may ligin yung trapal. Sabi mo kanina, Sir Patrick, may mga nagtatayo pa rin dun. Yes, Ma'am Jenny. Merong mga nagtatayo, Ma'am Jenny, beside their home. Yung sa Kasi ano, nga, bahay. Oo, sa labas, sa labas. Oo, sa Meron. labas. Pero wala kami dito nakita na nagte-tent city. So far, wala pa naman. Pero Oo. usually, either nasa evacuation center sila or nasa harapan mismo Ng o malapit sa bahay nila bahay. Oo. yung itinatayo nilang mga bahay. Oo. Na temporarily. Kasi may nakita tayo, Ma'am Jenny, dito along the way na may trapal po. Kasi mas safe nga naman doon, Ma'am Jenny. Oo. Sir Patrick, sino naman gusto mong pasalamatan? Nakatuwang nyo dyan sa ating Davao, no? RMN Davao, Sir Patrick? Ma'am Jenny, nagpapasalamat tayong unang-una sa Metrobank Foundation na talaga nagtitiwala sa atin na maihatid itong mga proyektong ito. Nagpapasalamat tayo, Ma'am Jenny, din sa Aboit is Power. Yes. At sa hindi natin makakayanin to kung wala din po ang mga RMN stations natin, ang DXDC Davao, Oho. ang IFM Davao, ang DXMD. Ito yung service natin, Ma'am Jenny, dito sa General nasa likod, Santos. oo. Ang IFM 91.9, ito lang, Ma'am Jenny. Ba, Hindi natin kompleto. madadala lahat, Ma'am Jenny. Yes, Ma'am Oo. Jenny. Kompleto ang full force tayo, Ma'am Jenny. 4 na Yun. estasyon. Wow. Ang ating makakasama Salamat, sa oo. ating Oplan Tabang Relief Operation Caravan. So nagpapasalamat din tayo sa mga local partners po nila, Ma'am Jenny, gaya ng Oo. IPI, ng LBC na talagang tumulong sa atin. Ma'am Jenny, mula sa Davao papuntang General Santos hanggang sa maidala natin to sa bawat bayan po ng Sarangani at dito sa probinsya ng Davao Occidental. Nagpapasalamat din tayo sa Borhaw Water Refilling Station at sa iba't ibang local partners din ng RMN Davao at ng RMN Gensan. So talagang, at sa mga partners din, Ma'am Jenny, na hindi na nagpakilala, sa mga patuloy na nagpapadala po ng donasyon sa ating himpilan, sa ating RMN Foundation accounts na patuloy po na nagtitiwala, Ma'am Jenny. So hanggang kailan pa kayo dyan, Sir Patrick? Ang Ma'am Jenny, pag-offline tabang. kami ay dumating Sabado, so 1 week po tayo dito hanggang Okay. nung dumating po tayo ng Martes, Martes, hanggang Sabado po tayo dahil babalik pa po tayo ng Davao para ituloy po yung mga operasyon pa natin. Tuloy. Sir Patrick, kapag ka may aftershocks, paano mo tinitingnan yung galawan ng mga kababayan natin dyan? Kayo? Ma'am Jenny, kahapon nung nakaramdam kami, parang sanay na sila. Bagamat lang po yun, Ma'am Jenny. Imagine mo, Ma'am Jenny, na nasa loob ka ng sasakyan tapos may bumumbusay ng konti. Gumanon ka lang. Oo, gumanon. Ganun yung pakiramdam. Oo. Pero siyempre, bilang tayo parang first time ulit makaranas ng ganun, ay medyo parang nakaramdam din tayo ng konting Kaba, takot. syempre, Kasi Ma'am Jenny, siyempre, baka kumbaga natatakot ka din. Pero Oo. paano naman yung mga ating mga kababayan dito. Pero Ma'am Jenny, hindi yun ang naging dahilan para ipagpatuloy natin yung ating mission dito na makapagdala ng ayuda sa mga nangangailangan. Our station manager sa RMN Davao, Sir Patrick. Oo. Full force po ang ating RMN station, Ma'am. Nandito po ang station manager po ng RMN Davao na si Ma'am Zenny Salas. Nandito rin po ang ating RMN Gensan station manager na si Ma'am Ina Daven. At saka si Miss nandito rin Ina, po ang ating IFM Gensan station manager na si Sir Armand Enriquez. So sila po muna ang nagpapatuloy with our RMN team. Oo. Babalik para ka po doon. magdating Babalik ka ng doon tulong. mamaya. Babalik ka doon. Actually po, tapos na kami dito sa tapos isang na, barangay, Ma'am oo. Jenny. Ngayon po, dediretso na kami sa isang barangay dito sa Barangay Oo, Poblacion ng oo, Jenny sige. para pagkatid po ng
tulong po. Oo. Okay, again, panawagan mo, Sir Patrick. Alam ko marami pa kayong pupuntahan dyan. Panawagan po ninyo uli, Sir Patrick, para sa RMN Foundation. Go ahead. Kami po sa RMN Foundation ay patuloy po na kumakatok po sa inyong mga puso na tulungan po natin ang mga apektadong ating mga kababayan dito sa Mindanao. Bagamat sila po ay nananatili po sa kanilang mga tahanan, bumalik po yung iba, pero yung iba po ay nananatili pa rin po sa evacuation center dahil patuloy pa rin po nilang nararamdaman po yung aftershocks. So kaya patuloy po tayo na nananawagan na bisitahin niyo lang po ang RMN Foundation para po sa mga donasyon. Ma'am Jenny, gusto ko lang tawagin po si Ma'am Ina, ang ating Sige, RMN go ahead. RMN Gensa Station Manager para dahil isa po sila sa mga patuloy po na nananawagan dito sa istasyon natin at may mga donors din po sila. Ma'am Ina, good afternoon po. Live po tayo sa Sentro Serbisyo sa DCXL News Manila. Ma'am, may tanong lang po si Radyo Man Jenny Pahilanga. Yes. Hi, Ma'am Radyo Ma'am Ina. Jenny. Good afternoon. Manager, good afternoon. Paano ba yung bati niyo dyan sa dialect? Paano ang bati dyan? Maayong hapon. Yun, maayong hapon. Kumusta po, Manager Ina, ang inyong ginagawa dyang Oplan Tabang? Yes po, Radyo Man. Since yesterday, maraming lugar na yung napuntahan natin. Kahapon, doon tayo sa munisipyo ng Malapatan. 2 lugar yung pinuntahan natin at the rest pagka-afternoon doon sa poblasyon Glan. Glan, Sarangani Province. So ngayong araw naman, kaninang umaga, inumpasahan natin yung ating relief operation o Tabang sa Barangay San Jose naman ng General Santos. At ngayon, balik tayo dito sa may Sarangani, ibang munisipyo naman Opo. sa Maasim, Sarangani Province. Opo. Ano panawagan po at pasasalamat, Manager Ina? Go ahead po. Yes, ang alam po na buong pwersa ng Radio Mindanao Network, General Santos, IFM. Kami nagpapasalamat sa lahat po ng tumulong, nagpadala ng kanilang mga suporta. Malaking bagay po talaga ito, lalo na sa mga kababayan natin. Most especially dito sa Maasim, kasi nga dito nangyari yung epicenter Opo. ng 7.8 magnitude na linog. At sa ngayon, nalindol. At sa ngayon ay tuloy-tuloy na, dandahan na po na bumabalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong po at ito'y nakarating po sa ating mga kababayan. Opo. Ma'am Jenny, by the way, si Mm. Ma'am Ina pala ay nakatira sa General Santos City na apektado po ng lindol. Oo, pero tuloy-tuloy ang paglilingkod, no? Para sa ating mga kababayan. Yan talaga ang Radyo Man. Ayan. Yan. Una sa Oo. serbisyo publiko. Maraming Correct, salamat correct. po, Radyo Man Jenny. Thank you, Manager Ina. Thank you, Sir Patrick. Maraming salamat, Ma'am Ina. Ma'am Jenny, maraming salamat sa mga donors natin. Kaya bisitahin lang po nila, Ma'am Jenny, ang ating RMN Foundation PH social media accounts para po sa mga detalye, para po magbigay po ng tulong at tumawag po sa ating himpilan. Okay. Maraming salamat, Sir Patrick. Ingat kayo dyan at dasal po para sa pag-iingat sa inyo dyan. Salamat, Sir. Maraming salamat, Ma'am Jenny. Mga kasama live via Zoom. Live mula po dyan sa Sarangani. Ayan.